Gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay mag muling mag-aaral sa Book of Matthew at tayo po ay nasa chapter 21, part 3. Share ko po sa inyo yung aking screen. Ayan, so Matthew chapter 21, part 3 na po tayo. At bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin muna saglit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo sa buong maghapon na simula sa aming paggising hanggang sa mga oras na ito, kami po ay iyong iningatan, binigyan ng kalakasan, ng karunungan at ng kakayahan upang amin pong magampanan ang aming mga kanya-kanyang tungkulin. Salamat din po sa pag-iingat mo maging sa aming mga mahal sa buhay. Salamat din po aming Ama na sa mga oras na ito ay meron kaming malayang pagkakataon upang magsama-sama kami upang mag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po sa katahimikan at kapayapaan ng aming bansa na amin pong naisasagawa ang mga ganitong gawain. Patuloy po naming inaalala sa panalangin ang bayang Israel na sa kasalukuyan ay patuloy na dumadanas ng digmaan at ng mga kahirapan. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ay mag-intervene para sa kanila at nawa po ay sa lalong madaling panahon ay matapos na po ang kaguluhan doon at magkaroon na ng kapayapaan ang bayang Israel. Again, Lord, sa oras pong ito ay hinihiling namin na bigyan mo kami ng bukas na isipan, bigyan mo kami ng kaliwanagan, bigyan mo po kami ng katalinuhan upang aming maintindihan ang iyong mga salita. Tulungan mo po ang iyong lingkod na tagapaghatid at tagapagpaliwanag at ganun din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa gabing ito. Salamat po Ama sa bawat isa sa kanila at maging sa kanilang pamilya na dumadalo sa gabing ito sa aming gawain. Pagpalain mo po ang bawat tahanan, bawat pamilya na nire-represent ng bawat isa sa amin. Sa iyo po, Panginoon, aming Diyos, aming Ama, ang papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Amen and Amen. So tayo po ay didiretso na sa verse 23. At dito po tayo natigil nung nakaraang Biyernes at itutuloy lang po natin. Ang sabi po sa, hindi ko na po re-reviewin no, yung nakaraan natin kasi yun naman po ay natalakay nyo na sa inyong mga group discussion. So moving forward, tayo po ay nasa verse 23 at dito po ay nakita natin na kino-question si Jesus Christ ng mga leaders ng temple, yung pong mga kohanim, no, at yung mga elders ay kino-question kung anong authority ang meron siya para gawin niya yung kanyang pagtuturo at yung kanyang ginawang pagtaob doon sa mga mangangalakal doon sa templo, no? So sabi po sa verse 23, he went into the temple area and as he was teaching, the head Kohanim and the elders of the people approached him and demanded, "What ismika do you have that authorizes you to do these things? And who gave you this ismika?" Yung ismika po ay authority, no? Ibig sabihin po nung ismika ay authority. Yeshua answered, "I too will ask you a question,
If you answer it, then I will tell you by what ismika I do these things. So Jesus Christ, ang naging strategy niya po dito, dahil alam na alam naman niya na ang nais lang ng mga Kohanim and elders na ito ay ipahiya siya, i-discredit siya, at itrap ang Panginoong Jesucristo, at hindi naman talaga sila kumbaga nag-legitimate na i-inquire, no? Kundi gusto lang nilang i-discredit ang Panginoong Jesucristo, at gusto lang nilang ipahiya ang Panginoong Jesucristo. At alam na po natin kung ano ang dahilan, no? Ito po ay yung mga religious leaders, no, ng doon sa temple. Sila yung mga tagapagturo doon sa temple. Sila yung mga tagapaglingkod doon. At kasama na rin doon po dyan yung mga leaders ng synagogue, yung mga scribes, no, yung mga Torah teachers. Well, in particular po, ang mga leaders dito ay yung pong mga nasa Jerusalem. Hindi naman po lahat ng mga leaders, no, ay kumakalabang kay Jesus Christ. Kundi specifically yung mga nandun sa Jerusalem, dahil yung temple po ay nandoon sa Jerusalem. At dun sa lugar din pong yun, marami ding mga synagogue. Kaya sa pagkakataong ito, yung pong mga leader ng temple at yung leader ng synagogue ay nagkaisa sila para si Jesus Christ ay kanilang i-discredit. So kaya yung presence ni Jesus Christ sa Jerusalem ay naging banta sa kanila at nagdulot ito ng annoyance sa kanila, no? Kaya talagang very controversial ang Panginoong Jesucristo rito. So ang naging strategy ng Panginoong Jesucristo nang siya ay tanungin, ay tinanong niya rin yung mga Kohanim, yung mga elders, yung mga leaders ng temple. Now, punta po tayo sa verse 25. Ang sabi diyan, the immersion of Yochanan. Where did it come from? From heaven or from a human source? So hindi agad nila sinagot yung tanong ng Panginoong Jesucristo na yon. But they discuss it among themselves. Pinag-usapan nila kung ano isasagot nila, no? If we say from heaven, he will say, then why didn't you believe him? Now, ang question po dito ay, bakit ito ang naitanong ni Jesus Christ? Bakit yung tungkol po doon sa pagbabautismo ni John the Baptist ang kanyang naitanong? Bakit napakarami naman pwedeng itanong Bakit ang itinanong niya ay yung pong pagbabautismo ni John the Baptist? Bakit to kaya? Well, pag kinuha ho natin yan doon sa context ng pinag-uusapan, remember, ang tanong ho nung mga nung mga Kohanim, nung mga priest, nung mga elders, ay saan galing yung kanyang authority para gawin yung kanyang pagtuturo, at the same time ay itaob niya lahat yung mga nangangalakal doon sa sa simbahan, doon sa templo. So, nandun tayo sa context na yon, nandun tayo sa line na yon. Kaya may kaugnayan po yung naging tugon na patanong ni Jesus Christ doon sa mga priest at sa mga elders. At ang kanyang itinanong ay tungkol po doon sa baptism na ginagawa ni John the Baptist. No? Napakarami naman pwedeng tanungin bakit yun ang itinanong niya kaya? Well, actually, yung pong tanong sa kanya nung mga Kohanim, nung mga priests at ng mga elders, bagamat siya ay nagtanong, pero yun po ay isagot niya sa kanilang tanong, pero sa pamamaraan ng pagtatanong din. Bakit to? Kasi kung natatandaan niyo po,
ang Panginoong Jesucristo, bago siya nag-start ng ministry niya, siya po ay binaptize ni John the Baptist sa Jordan River. And this was done in public. And remember, noong pong ibabaptize ni John the Baptist ang ating Panginoong Jesucristo, ano po ang sinabi ni John the Baptist doon, no? Ang sabi niya, nung parating ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So meaning, si John the Baptist po kasi ay kinikilala ng mga tao noong mga time na yon na siya ay isang prophet from God. So kaya nung ihayag ni John the Baptist na si Jesus Christ is the Son of God, the Lamb of God who takes away the sin of the world, he was actually endorsing si Jesus Christ. So, kaya doon po ay ipinapakita na ang authority na dala-dala ni Jesus Christ is from God as endorsed by John the Baptist. Kaya po yun ang naging tugon ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Kaya yun po ang naging tanong niya. Kaya yung pong tanong niya actually ay sagot sa tanong nila pero sa patanong na pamamaraan. Kaya kung naging sensitive lang yung mga kohanim, yung mga priests and mga elders dito, ang isinagot ng Panginoong Jesucristo sa kanila, bagamat patanong, ay sinasabi niya na ang authority niya, ang nag-endorse, no, ang authority niya ay galing sa Diyos Ama, na ang nag-endorse ay si John the Baptist, nang i-pronounce ni John the Baptist na nung sinabi niyang, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." And then he baptized Jesus Christ in water, no? And si John the Baptist noon ay kinikilala ng mga tao noon na siya ay prophet that came from God. So mataas ang pagtingin nila kay John the Baptist. Okay? So actually doon po sa crowd na yon, meron nga ring naniniwala doon na siya ay kumbaga nasa kanya ang katauhan ni Elijah, no, kay John the Baptist. So kaya mataas talaga ang pagtingin nila kay John the Baptist. So kaya hindi agad masagot ng mga priest, ng mga elders, no? Sabi nila, if we say from heaven, he will say, then why didn't you believe him? So kaya pag sinabi nila from heaven, ang isasagot sa kanila ni Jesus Christ, ba't hindi niyo pinaniwalaan si John the Baptist? No? So kaya hindi nila pwedeng sagutin na from heaven. Pag sinabi na naman nilang from human source, sabi doon sa verse 26, but if we say from a human source, we are afraid of the people, for they all regard Yochanan as a prophet. So, alam niyo itong mga priest na ito, mga kohanin na ito, mga elders na ito, mga men pleasers ito no? Mas concerned sila doon sa sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Diyos sa kanila. Hindi nila pwedeng sabihin galing sa kumbaga yung baptism na ginagawa ni John the Baptist ay human source, kasi magagalit ang mga tao. Magkakaroon ng magkakaroon ng kaguluhan kapag sinabi nilang galing lang sa tao yung ginagawa ni John the Baptist. Kasi nga, yung mga tao po, yung crowd, ay naniniwala sila na si John the Baptist ay isang prophet, na siya ay prophet na galing sa Diyos. Okay? So, kaya walang paglagyan. Kahit ano ang isagot nila, ay malalagay sila sa alanganin. So naipit naipit dito yung mga kohanim at saka yung mga elders nung sa tanong ni Jesus Christ na yun Pero kung naging sensitive lang po sila dito, actually, sinagot na ni Jesus Christ yung tanong nila kung saan nanggagaling yung kanyang authority. No? At yun ay sa pamamagitan, yun nga po, sinasabi ko, sa pamamagitan ng pagtanong din bilang kasagutan doon sa tanong nung mga priests at saka nung mga elders. Okay? So, implied, mga kapatid, sinasabi ni Jesus Christ,
na ang authority dala-dala niya kung bakit siya nagtuturo ng ganon at ginawa niya yon is because ang authority niya ay galing sa Diyos at endorsed by John the Baptist, who is known to be prophet, came from God. So kaya galing sa Diyos, sa madalit salita, ang kanyang authority. Okay? Now, verse 27. So they answered Yeshua, "We don't know." And he replied, "Then I won't tell you by what ismika I do these things." Okay? So, ngayon, si Jesus Christ naman po ang kumbaga nag-interrogate dito sa mga Kohanim at saka sa mga elders na ito, doon sa leaders ng temple at sa leaders ng synagogue, no, yung mga religious leaders. Again, ulitin ko po, no, in particular, yung pong mga leaders doon sa Jerusalem. Sabi niya, "But give me your opinion. A man had 2 sons. He went to the first and said, 'Son, go and work today in the vineyard.' He answered, 'I don't want to.' But later, he changed his mind and went." Verse 30, "The father went to his other son and said the same thing. This one answered, 'I will, sir,' but he didn't go." Ang tanong ni Jesus Christ ngayon sa kanila, which of the two did what his father wanted? The first, they replied. Sabi ni Jesus Christ, "That's right, correct. Tama yung sagot nyo." No? Yeshua said to them. Now, tigil muna tayo doon dahil i-identify muna natin kung sino-sino yung mga karakter doon sa parable na yon. Now, ito pong parable na ito, kailangan maintindihan po natin, no? Ito pong parable na ito ay meron siyang another form of literature sa kanila. Itong parable po na ito is in a form of fiction literature. Okay? So, unang-una, i-identify natin sino ba yung tatay nung dalawang yung magkapatid, no? Yung dalawang lalaki. Yung father po dito ay nire-represent ng God the Father in heaven, no? Doon po sa kwento. So yung tatay dito na may dalawang anak, ang tatay ay yung Diyos Amang nasa langit. Yung pong son number 1, yung unang tinanong ng tatay, no? Ang nire-represent niya po ay the common Jewish people. Yung common tao, yung mga ordinaryong mamamayan. At nire-represent nito yung the worst of them, no? Yung mga parang outcast na ng society. Yung po yung nire-represent ng son number 1. Yung son number 2, ang nire-represent naman po niya ay yung mga stubborn and prideful Jewish religious leaders. So yun po yun. Okay? Now, sabi po dito, which of the two did what his father wanted? Sagot nila, the first. Remember po, tandaan natin, ano, yung pong tatay dito, ang nire-represent ay God the Father. Yung son number 1, ang nire-represent yung common Jewish people, yung mga ordinaryong tao, yung mga outcast ng society, yung mga tingin nila ay mga marurumi at makakasalanan. Yung po yun. Yung son number 2, sila po yung mga Jewish religious leaders ang nire-represent. So, now, tinanong ng Panginoong Jesucristo, sino doon sa dalawa na yon, no? Doon sa magkapatid, ang sumunod, ang ginawa kung ano ang gusto ng tatay nila. Ang sagot ng mga priests and elders, the first. No? Sabi ni Jesus Christ, that's right. Tapos bigla niya pong in-identify, no, kung sino yung mga ano na yon, yung mga tao na yon, yung first son na yon. I tell you that the tax collectors and prostitutes are going into the kingdom of God ahead of you. So, kaya ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo rito, kayo yung son number 2.
na nagsabi na gagawin nyo, susunod kayo, pero hindi kayo sumunod. Yung son number 1, tumanggi, no? Parang bastos pa nga siya, pero later on, na-realize niya na tama lang gawin kung ano yung pinapagawa ng tatay niya sa kanya. So, para bang sinasabi ng Panginoong Jesucristo rito sa kanila na mas mabuti pa sa inyo yung mga tax collectors and prostitutes. Now, wow, mabigat ito para do sa mga priests, ha? Mabigat ito para do sa mga religious leaders, doon po sa Torah teachers, doon sa mga nanunungkulan sa simbahan, sa matataas na posisyon. Dahil mas mabuti pa ang tax collector, sa kanila po, nung time na yon, ang tax collectors ay kinamumuhuyan nila yan eh. Kasi po, bagamat ito ay mga Hudyo, pero kasi nagpapagamit po sila sa Rome, no? Nagpapagamit po sila sa gobyerno ng Rome para mangolekta ng tax. Tapos, ang tax na kinukuha ay doon sa mga tao. Now, bakit to kinamumuhuyan sila dito? Kaya po mayayaman yung mga tax collector kasi yung pong Rome nagbibigay ng kota sa kanila. Dapat, kumbaga po, dapat sa isang araw ay makakolekta kayo, kunyari lamang po ito, no? Just for illustration purposes. Kailangan makakolekta kayo ng 1,000,000. Now, kapag ka po nakakolekta na sila ng 1,000,000, tuloy-tuloy pa rin yung kolekta nila. Kung ano man ang sobra di doon, kanila na po yon. So kaya ang ginagawa nitong mga taong ito, tinataasan nila yung singil. Tataasan nila yung kolekta nila para mabilis silang makakota para nang sa ganon, lahat ng sobra doon sa kota nila ay kanila na yon. Kaya galit na galit po itong mga Hudyo sa mga tax collectors na kapwa nila Hudyo kasi po mga corrupt, no? Mga nagpapagamit sa Rome. Tapos sila ang pinagsasamantalahan. And then, yun naman pong prostitutes, alam naman po natin kahit hanggang ngayon kung ano ang prostitutes, ano, ganun din po sa kanila ng panahon na yun. So itong mga ganitong uri ng mga tao, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na mas mataas pa kaysa doon sa mga religious leaders. Kasi sabi niya, I tell you that the tax collectors and prostitutes are going into the kingdom of God ahead of you. So naiintindihan nila yung ibinigay na fiction story, fiction literature na yon in a form or a parable in a form of a fiction literature. Naintindihan nung mga priests, nung mga leaders yung sinabi ni Jesus Christ na yon, no? Sabi sa verse 32, for Yochanan came to you showing the path to righteousness and you wouldn't trust him. So para kayo yung son number 2, no? Nagkukunwari kayo, kunyari gagawin nyo ang pinagagawa ng Diyos Ama, pero sa totoo, hindi nyo ginagawa talaga. No? Sabi rito, the tax collectors and prostitutes trusted him, but you, even after you saw this, didn't change your minds later and trust him. So, kaya maliwanag po dito na hinambing ni Jesus Christ yung mga kohanin, yung mga elders, yung leaders ng temple, doon po sa mga tax collectors and prostitutes, at sinasabi niya na mas mataas pa yung mga tax collectors and prostitutes kasi po sila yung una ay tumanggi doon sa sinasabi ng tatay, pero later on ginawa din nila kung ano ay pinagagawa ng tatay, no? So, pero sila na nagsabing gagawin namin pero hindi nila ginawa, no? So, yun po yung unang parable na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Imagine niyo po, ano kaya ang mararamdaman, no? Ano ang mararamdaman po nung mga priest, nung mga leaders? Ang tingin nila sa sarili nila ang tataas, ang tingin nila sa sarili nila sila ang tagapagturo ng Torah, sila ang mga religious leaders. And pagkatapos ganun pala, no, ang kanilang kalagayan. Siyempre, ano po ito no? Natutumbok na ng Panginoong Jesucristo yung kanilang mga diferensya yung kanila pong mga kasalanan siyempre, lalo na pag ganun po, you are in public tapos ganun ang nadinig ng mga nasa paligid,
Di ba? Parang you lose face in public. So ganun po yung nangyari dito sa mga religious leaders na ito Nung sila ang napahiya noong pong tinanong sila ng Panginoong Jesucristo. Ang intention nila si Jesus Christ ang mapahiya, si Jesus Christ ang ma-discredit nila para kasi nangangamba na ho sila threat na dahil ang daming followers ni Jesus Christ kasama niya pa pati yung mga nanggaling ng Galilee, no? At kung saan sa bayan, at tapos pati yung mga tao ay nagpahayag na sila ay handang magpasakop sa Panginoong Jesucristo nung ilatag nila yung kanilang mga balabal do sa dadaanan ni Jesus Christ, no? Which is yung tinatawag nating triumphal entry. So talagang naging threat si Jesus Christ dito. And then please remember again na si Jesus Christ po ay hindi pa nagpapakilalang siya ang Messiah. Maliban doon sa kanya mga disciples. Pero doon po sa crowd, doon sa majority, hindi po siya nagpapakilalang divine, hindi siya nagpapakilalang siya ay ang Messiah, pero ang pagkakilala sa kanya, siya ay isang sadik na isang religious man na nagpe-perform ng miracles. Yun ang pagkakilala po sa Panginoong Jesucristo, no? And kaya talagang medyo kahit yung mga priest, yung pong mga elders, yung mga leaders, hindi ang tingin nila kay Jesus Christ, isang ordinaryong tao lang naman Tapos kumbaga po, parang isang ordinaryong tao ang gagawa nito sa amin, no? Hindi nila matanggap 'yon. Hindi matanggap ng mga religious leaders na 'yon. And then, secondly, sabi po sa verse 33, now listen to another parable. There was a farmer who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a pit for the winepress, and built a tower. Then he rented it to tenants and left. Now, i-identify po muna natin dito bago tayo lumipat ng susunod na verse. Sino po yung farmer dito? Yung farmer po dito ay God the Father. Yun ang nire-represent ng farmer dito. At yung farmer na ito ay meron siyang pag-aari, no? Na meron siyang vineyard. Now, yung vineyard dito, siya po ang nagre-represent naman ng Israel. Okay? So, yung farmer is God the Father, yung vineyard, yung po ang Israel. Hindi lang po yung Jerusalem, but the whole country of Israel. And then sabi niya, he put a wall around it, dug a pit for the winepress, and built a tower. Then, he rented it to tenants and left. So, sino po yung mga tenants dito? Sila po yung mga Jewish religious authorities, which is yun yung mga naka-base doon sa Jerusalem. Okay? Now, yung pong binabanggit dito na pit for the winepress, at saka yung pong tower, wala naman po siyang ibang kahulugan dito sa parable na ito, maliban sa ang gusto lang sabihin po ng Panginoong Jesucristo rito, na yung pong vineyard na yon ay well prepared. Ibig sabihin kasi pag ang vineyard mo ay meron pong pit for the winepress, na kung saan po ay pagka-harvest ng mga grapes, ay doon na kagad dinadala ito sa winepress para katasin ito, and then pagkatapos po nun ay mag-undergo ito sa ano po, no, yung para maging wine na siya, no? So, ang sinasabi lang dito ng Panginoong Jesucristo doon sa parable niyang 'yon, yung pong vineyard na 'yon, which is Israel, ay well built, well prepared. Kaya siya may tower pa. Saan ba nila ginagamit yung tower? Yung tower po ay ito yung pinupwestuhan nung nagbabantay para kung meron mang mga hayop na mababangis na hayop na papasukin yung yung vineyard, nandoon siya kasi yung vineyard may bakod yun nakabakod. Now, para makita niya malayo pa lang kung may paparating na mga mababangis na hayop at para wawasakin yung kanyang pananim, yung grapes. O kaya naman, kung may mga magnanakaw, kasi marami sa kanilang ganyan, kapag hinug na yung mga grapes, ninanakaw So, nakikita niya yon. So, kaya, ang gustong i-picture ng Panginoong Jesucristo dito sa parable na ito, well prepared yung vineyard na yon, no?
And then ito pong vineyard na ito, pangkaraniwan ho ito kasi noong panahon nila, kapag ikaw ay isang farmer na mayaman at nagmamay-ari ka ng mga malalaking lupain, malalaking taniman ng mga ubas, ng grapes, no? Ipinaparent po nila 'yon. Pagkatapos nilang iparent 'yon, kapag harvest season na, babalik sila para kolektahin nila yung bayad sa kanila doon sa renta nung bukid, no? So pinapatubuan nila 'yon. So ganun po yung kalakaran nila noon. When harvest time came, he sent his servants to the tenants to collect his share of the crop. Okay? So pinarent niya po 'yon, merong umupa yung tenant, and then pagkatapos nung dumating na yung harvest time, pinadala niya yung kanyang servants para kolektahin na yung kanyang share. Pero ano ang ginawa? But the tenant seized his servants. This one they beat up, that one they killed, another they stoned. So, ibig sabihin, 3 po yung pinadala ni farmer, nung may-ari, para kolektahin yung kanyang share, no? Pero ano ang ginawa ng tenants? Teka muna, sino po yung mga servants na yon na pinadala? Sino yung mga servants? So kung kanina yung farmer ay God the Father, yung tenants ay yung mga Jewish religious authorities na nakabase doon sa Jerusalem. Now, yung yung servants dito, yan yung mga prophets, no? Yung mga prophets na pinadala ng Panginoong Diyos. Ganon. But the tenants, so sino po yung tenants? Yung mga religious authorities. Seized his servants. Anong ginawa nila doon sa mga servants? They beat up yung isa, pinatay yung isa, pinagbabato yung isa. So yung isa binugbog, yung isa pinatay, yung isa pinagbabato. Yun ang ginawa ng mga tenants. So para bang pinapakita ng Panginoong Jesucristo, ito yung vineyard, yung Israel, no? Kanya yon, well prepared at maayos. Siya ay may bakod, meron siyang winepress, meron siyang tower, at maganda. At ito ay pinarentahan niya doon sa tenant. At tapos, nung time na ng harvest, pinadala niya yung kanyang mga servants to collect yung kanyang share. Pero ano ang ginawa ng mga tenants? No, binugbog, pinatay, at pinagbabato yung pinadala niya. So anong ginawa po ng farmer? So he sent some other servants, more than the first group, and they did the same to them. Okay? So nagpadala ulit ng mga servants to collect his share. Pero imbis na ibigay yung share noong may-ari ng farm, ano pong ginawa? Yung pinadalang mga servant, pinagpapatay din, no? Pinaggugulpe, pinatay, at pinagbabato. Finally, he sent them his son, saying, "My son, they will respect." Now, sino ngayon tong son na ito na pinadala ng farmer? And siyempre po, wala nang iba, kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. So, nire-represent dito yung kanyang anak, no? Ang Panginoong Jesus. But when the tenants saw the son, they said to each other, "This is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance." So, kasi alam nitong mga tenants na ito na yung pong bukirin na yon, yung taniman ng grapes na yon, ang magmamana noon ay yung pong anak nung farmer. Kaya ang ginawa nila, yung pong tagapagmana noong nirerentahan nilang farm, pinatay nila para mapasa kanila yung pong farm na yon. Sa madaling salita, pag tiningnan po natin, o basahin muna natin, sabi po sa verse 39, "So they grabbed him, threw him out of the vineyard, and killed him." Okay? So, verse 40, "Now when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?" Okay? So, makikita ho natin ito ang nangyari, no, 'di ba? Ito po yung nangyari talaga na pinapakita ng Panginoong Jesucristo, itong Israel na ito, yung vineyard na yon, well prepared, maayos, ipinagkatiwala niya ang pamamahala doon sa mga tenants. Kumbaga, ipinagkatiwala ng Diyos ang leadership doon po sa mga priest
Pero ano po ang ginawa ng mga priest? Ano ang ginawa ng mga religious leaders? Yung kanyang pinadalang propeta, pinaslang nila. Binugbog, pinatay, binato. Nagpadala ulit siya ng panibagong mga propeta. Ganun din ang ginawa nila. Pinatay, no, binugbog, binato. Nung pinadala nila ang kanyang kaisa-isang anak, ang tagapagmana, kumbaga, ng kanyang lupain, ang tagapagmana ng Israel, pinatay din nung mga religious leaders, no? Nung kababayan niya mismo, kalahi niya mismo ang pumatay, which is exactly what they did to the prophets, what they did to our Lord Jesus Christ. Ganon din po. Dahil ang totoo lang po, hindi naman yung Rome no? Ang nagpapako kay Jesus Christ Hindi naman po ang Rome ang pumatay kay Jesus Christ. Ang pumatay talaga yung mga kapwa niya Hudyo, mga religious leaders ang nagdemand ng crucifixion niya. Kaya lang during that time po kasi, ang form of punishment ng time na yon ay crucifixion dahil yun ang form of punishment ng Rome. Pero ang kaya nga halos ayaw hatulan ni Poncio Pilato 'di ba? Kaya nasabi ni Poncio Pilato wala siyang nakikitang na kasalanan Pero dinemand ng mga religious leaders po, hindi po yung buong Israel hindi po yung buong Hudyo. Kaya hindi galit kay Jesus Christ ang buong Hudyo. Ang galit po kay Jesus Christ yung mga religious leaders na sila ay nagagalit dahil nga marami siyang followers, naging threat na siya. Pagkatapos nakita na yung display ng authority niya at nabulgar, no, nabuking yung mga corruption na ginagawa nila. And tapos ito dalawang parables ang kanyang binanggit do sa mga priest. At imagine niyo po, 'di ba? Parang sinasabi ni Jesus Christ sa kanila na mas mabuti pa ang tax collector sa inyo, mas mabuti pa ang mga prostitute sa inyo dahil sila na mga tax collector at prostitutes na realize nila kung ano ang tamang dapat gawin nila, kaya nagrepent sila, kaya sila ang mas makakapasok sa kaharian ng langit. Pero kayo na mga religious leaders pa naman kayo, tagapagturo ng Torah, pero sa totoo lang hindi nyo ginagawa kung ano ang inyong dapat gawin. Kaya po maalala nyo po, no, sa tingin ko ito yung pinakamabigat na na talata sa Biblia na sa Matthew chapter 7. Natatandaan niyo po ba yon sa verse 21 to 23? Sabi po ng Panginoong Jesucristo, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness." No? Ito po exactly yung ginagawa ng mga Pharisees Ito yung exactly ginagawa ng mga leaders, ng mga elders ng church. No, sila yung pasimuno sa corruption. Sila po yung pasimuno sa paglabag sa Torah. Ang tinuturo ay tradisyon ng tao at hindi po yung Torah. Kaya mas mabuti pa yung tax collectors na outcast ng society, mas mabuti pa yung prostitutes na marumi sa paningin ng tao, pero later on na-realize nila na mali yung kanilang ginagawa, kaya sila ay nagsisi, nagrepent. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mas mauuna silang papasok sa kaharian ng Diyos kesa sa inyo. So imagine niyo po, no? Kung ikaw yung religious leader, ikaw yung kohanim, ikaw yung priest, ikaw yung scribe, ikaw yung tagapagturo ng Torah, ikaw yung ginagalang ng mga tao, pagkatapos sasabihin sa iyo, mas mabuti pa ang prostitute sa iyo. Hindi ho ba? Talagang yun masakit ho yun Masakit para sa kanila yon. At masahol pa sa sinampal sila, no? Doon sa ginawa ni Jesus Christ na yon. Pagkatapos ito panibagong panibagong parable at sinabi ng Panginoong Jesucristo,
kayong mga priest, kayong mga religious leaders, kayong mga leader ng simbahan, ipinagkatiwala ko sa inyo na alagaan ninyo ang aking ang bayang Israel, pero ano ang ginawa ninyo? Ano ang ginawa ninyo? So, nagpadala ako ng prophet. Anong ginawa nyo? Pinatay ninyo, binugbog ninyo, binato ninyo. Nagpadala ulit ako for the second time around. Pero anong ginawa nyo? Pinatay nyo rin, binugbog nyo, binato ninyo. So, ang pinadala ko na yung anak ko. No? Ang kaisa-isa kong anak. Anong ginawa nyo? Pinatay nyo pa rin yung aking anak. No? So, para maangkin ninyo ang aking kaharian, kumbaga maangkin ninyo ang aking lupain. So, imagine nyo po yun, no? Yung sinasabi niya doon sa mga religious leaders yon. Kaya talagang galit na galit. Katatapos niya lang itaob yung mga pinagkakakitaan ng mga religious leaders eh. Di ba? Kumbaga po, nawalan ng negosyo eh. Nawalan ng kita eh. Dahil pinagtatataob ng Panginoong Jesucristo, tapos in public, pinahiya niya pa yung mga religious leaders na yon. No? Na ang intensyon siya ang ipahiya, pero nabaliktad, sila ang napahiya. So, sabi po sa verse 41, going back sa ating scriptures, they answered him, he will viciously destroy those vicious men and rent out the vineyard to other tenants who will give him his share of the crop when it's due. Wow, alam na alam ng mga Pharisees kung ano isasagot nila. Tama yung sagot nila no? He will viciously destroy those vicious men and rent out the vineyard to other tenants. So, kumbaga pa ang sinasabi nila, yung tenant na sinasabi mong yon na ganun ang ginawa, no? Pinatay yung pinadala mong mga servants, pinatay yung sarili mong anak, dapat puksain din sila at iparent sa iba yung vineyard, no? So, Yeshua said to them, haven't you ever read in the Tanakh, no? In the Old Testament, the very rock which the builders rejected has become the cornerstone. This has come from Adonai, and in our eyes, it is amazing. No? Now, of course, alam na natin kung sino yung nire-refer dito na rock na naging cornerstone at wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo, yung mismong anak noong pong may-ari ng farm. Now, pakinggan niyo po ito. Mabigat ito, no? Dito talagang nagpanting na ng todo ang tenga ng mga Pharisees, ng mga elders and leaders ng church. Kasi sabi niya, therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to the kind of people that will produce its fruit. Wow, mabigat yon para sa kanila. Kasi yan po, very very clear, straightforward. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kayong mga religious leaders, kayong mga scribes and Pharisees, kayong mga priests, no? The kingdom of God will be taken away from you. Wow. Tingnan natin naging reaction nila sa sumunod na verse. By the way, yung verse 44 po, wala yan sa original Bible, no? Kaya po walang nakasulat dyan sa Complete Jewish Bible. Doon po sa ibang English translation, may verse 44 eh. Pero po doon sa original manuscript kasi, wala po yon. Wala po yung talata na yon na verse 44 sa English Bible. Okay? Ito na ho ang sumunod talaga, verse 45. As the head Kohanim and the Perushim, no? The Pharisees, listen to his stories. Tingnan niyo po, they saw that he was speaking about them. Diba? So, matatalino rin tong mga priest na ito and mga Pharisees na ito eh. So, alam nila na sila yung tinutukoy ng Panginoong Jesucristong tenant, no? Na nagpapatay dun sa kanyang servant at pumatay dun sa anak ng farmer. Anong ginawa nila? Verse 46. Sabi diyan, but when they set about to arrest him, they were afraid of the crowds because the crowds considered him a prophet. All right? So, galit na dito tong mga leaders ng ng Jerusalem, ng temple at saka ng mga synagogue, galit na sa kanya.
hindi lang nila mapaare-aresto, hindi lang nila mapadakip-dakip ang Panginoong Jesucristo, natatakot kasi sila sa tao. Bakit po? Kasi yung crowd, kinonsidered na rin si Jesus Christ na prophet. Okay? Na prophet. Ang ibig po sabihin ng prophet dito, no, iba po ito do sa prophet na katulad nila Jeremiah, nila Isaiah, hindi po yung ganon. Kundi ito pong prophet dito, ang ibig sabihin niyaan ay tagapaghayag ng salita ng Diyos, which is the Tanakh, which is the Torah. Yun po yun. Okay? So dito muna tayo, puputulin ko muna dito sa verse 46 at babalikan na lang po natin yung remaining verses pa po sa chapter 21 bago tayo magpo-proceed sa chapter 22. So tayo po ay magsasara sa panalangin at pangunahan